Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon po kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, may error po sa minsan di maiwasan kasi piniprint lang naman, kinokopya. May kulang. Ulitin natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo. O isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan daw po ay graded recitation ang isang guro sa kanyang mga estudyante. Sabi ni teacher, tinawag yung isa, "Tonio, halimbawa, meron kang 100 pesos, tapos hihingi ka ng 300 pesos sa tatay mo. Magkano pera mo?" Sumagot si Tonio, 100 pesos po." Sumagot yung teacher na may halong inis, "Ano ba, Tonyo? Hindi mo ba alam ang math mo?" Sumagot si Tonyo, "Teacher, hindi nyo rin po alam ang ugali ng tatay ko." Narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagpapa-recitation ni Kristo sa kanyang mga disipulo sa pamamagitan ng napakahalagang tanong na, "Sino ako para sa inyo?" Napakahalaga ng tanong na ito sapagkat personal na tanong na po ito. Hindi ito katulad ng naunang tanong, "Sino ako ayon sa mga tao?" No. Sino ako para sa inyo? Napakahalaga po ng tanong na ito sapagkat ang mga alagad ang diretsyong nakakita ng mga himala na ginawa ni Kristo. Sila talaga yung first hand na naka-experience ng kapangyarihan niya. Kaya buti na lamang at tama ang sagot na ibinigay ni Pedro sa kanya, "Kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sapagkat ito naman talaga ang pinupunteriya ng lahat ng mga kababalaghang ginawa niya upang ipakita
na siya'y Diyos na talaga. At diyan wala tayong duda. Kaya nga, kung minsan nangingiti na lamang ako sa mga kapatid nating hindi Katoliko, na kung ituring si Kristo ay tao lang, a great man, but not God. May nagtuturing sa kaniyang anghel, but not God. Ang matindi, mas tinuturing nilang mas dakila ang founder nila kesa kay Kristo. Kaya, ang dinodiyos nila, ang sinasamba nila, hindi si Kristo, kundi ang founder nila na tao. Simple lang naman ang itatanong mo dyan eh. Yun bang kahit isa man lang sa ginawang himala ni Kristo, kayang gawin ng founder ng mga sektang ito? Kaya ba nilang lumakad sa ibabaw ng tubig o ang magpagaling ng tao anuman ang kanyang sakit? Kaya ba nilang magpakalma ng bagyo? Kaya ba nilang bumuhay ng tao? Of course, not to mention, yung mga founder ng sektang yan na namatay na o kahit yung mga buhay pa, sinisigurado ko po sa inyo, mayroon na o magkakaroon din ng libingang may laman. May lamang katawan, bangkay, buto o abo ng kani-kanilang founder. Kaya ganon ang kaibahan ni Kristo, sapagkat ang libingan ni Kristo ay walang laman. Inasmuch as siya lang ang nakapagsabi at nakapagpatotoo, mamamatay ako, pero sa loob ng 3 araw, bumilang kayo. Wala na ako, hindi nyo na ako makikita sa libingan ko. Walang ibang nakapagsabi at nakagawa niyan. Tapos, ang kanilang founder ay mas dakila at mas makapangyarihan kesa diyan. Come on! Di ba magulo? Nevertheless, mga kapatid, pwedeng lumabas na mas magulo pa tayo kaya sa mga taong ito. Kasi hindi naman sila naniniwala talaga kay Kristo. Mas lalabas tayong magulo kung tayo na naniniwala kay Kristo ay hindi naman susunod kay Kristo. Kasi ang ibig sabihin na Diyos si Jesus, tama, makatuwiran ang kanyang mga utos. At kung tatawagin nating Diyos si Jesus, Panginoon si Jesus, tayo therefore ay mga alipin ni Jesus. Dapat sumusunod kay Jesus. Para saan pat Diyos siya sa buhay natin kung hindi natin siya susundin? Parang yung mahal naming cook dito. By the way, nagpaalam naman ako sa kanya na i-share ko sa inyo. Isang araw sabi niya sa akin, Father, ganyan yun, nakangiti. Father, ano gusto mo? Sinigang na baboy, sinigang na bangus. Sabi ko, ate, lagi akong fish. Kung pamimiliin mo ako lagi sa dalawa, karne, baboy, baka, laging fish. Kaya, sinigang na bangus. Sige Father, tama-tama. Nakabili din po ako ng nung plapla ba yun? Tama. Sa isang araw, iluluto ko. Fish pala lagi ang gusto mo. Sige. So, sinigang na bangus muna. Sinigang na bangus, Father. Ayun. Bumaba ako ng lunch. Excited ako. Sinigang na bangus. Alam nyo, inihain sa akin, sinigang na baboy. Di ba ang gulo? Tinanong pa ako, pati siya, nalito. So parang magiging ganun tayo kung hindi tayo susunod kay Kristo. Siya mismo, baka maguluhan. Ano ba talaga? You are calling me Lord and yet you are disobeying me? Ang mas malilito pa ang Diyos sa atin, alam niyo kung ano? Yung kanyang mga utos, hindi na nga natin sinusunod.
nag-iimbento pa tayo ng ibang mga utos na ipinagpapalagay nating sinabi rin ng Diyos. Na kung susuriin natin, ay hindi niya sinabi, even going against sa kanyang mga sinabi. Inaakala lamang nating sinabi ng Diyos kasi mabuti. Pero, hindi talaga mabuti. Sapagkat may inaisay sakripisyong pinakamabuti. O halimbawa, follow your heart. O di ba? Minsan sinasabi mo yan sa sarili mo, pinapayo mo yan sa iba. Sundin mo ang puso mo. Parang yan yung kanta dante ng mga sex bomb dancers sa contestants ng Laban o Bawi. Di ba? Laban, laban, bawi, bawi. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Oh, parang hindi naman mali. Pero, sinabi ba ng Diyos, sundin natin ang ating puso? Did God say, follow your heart? Hindi. Sapagkat sasabihin pa nga ng Bible, mapanlin lang ang puso. Niloloko tayo madalas ng ating puso. Kaya nga, majority sa contestants ng Laban o Bawi, di naman nanalo, di ba? Nakinig sa puso. At kaya nga, yung iba sa inyo, na ginamit ang puso noon sa pagpili ng asawa, nagsisisi na ngayon. Follow Jesus and not your heart. Simple lang. Following Jesus. Yung pinakamabuti, yung pinakatama, yung pinakadapat. Ikalawa, believe in yourself. Oh, masama ba yun? Parang hindi. Pero hindi yun ang sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, believe in me. Maniwala kayo sa akin. Yes, we need confidence. But how can we have true and enough confidence if we will not have God in our life? Pumunta kayo sa bookstores. Ang daming mga self-help books. Sa internet, ang daming mga motivational talks and quotes. Majority of those self-help books, motivational talks and quotes will not mention about God. Basta sasabihin niya, believe in yourself. Ang dami niyan. Pero bakit ang dami pa ring stressed out? Ang dami pa ring burnout? Ang dami pa ring depressed? Ang dami pa ring nagsusuicide? Bakit? Sapagkat ang lahat ng sasabihin ng mga self-help books na yan, pati na ng mga motivational talks na yan, gawin mong positibo ang pananaw mo sa buhay. Yun lang ang sasabihin ng mga yan. Positibong pananaw sa buhay. Okay yan. Pero hanggang kailan, hanggang saan ang positibong pananaw sa buhay kung wala si Kristo sa ating buhay? Paano kang sabihan ng doktor, may sakit ka, malubha na, 6 months to live ka na lang. O sige, sino pang kakapitan mo? Sarili mo? Imo-motivate mo yung sarili mo? 6 months to live na lang ako. Sige nga, para kang loko-loko. Ano ang sabi ng Ebanghelyo? Hindi kayang gawin ng tao na dugtungan ang kanyang buhay. Sino ang makapagdudugtong ng buhay ng tao? Diyos lang. We can only do much. Kaya have our confidence not in ourselves, but in God. O nandiyan yung mga kaibigan ko. May kaibigan kami si Kuya Alan. Pinagdarasal ko lagi yun para gumaling. Kasi sa tingin ko talaga, malala. Hindi na makakain. Ang sabi ng doktor, cancer, malala. Sa esophagus yata yun. Talagang pinagdarasal namin araw-gabi. Talagang pinagdarasal ko. O ayun, lo and behold, sabi daw ng doktor, hindi naman daw cancer pala, mga nana lang. Matindi rin yung nana, pero pwedeng gamutin ng antibiotic yan. Ang punto ko, nagkamali inong una.
Akala lang cancer. Isipin nga nyo yun. Nagkamali ba yun? I don't think so. Palagay ko, himala yan. Have confidence in God, not in ourselves. Pangatlo, nung ako'y mapunta ng Amerika, nakita ko sa mga graffiti, live your truth. Ayun tayo eh. Anong ibig sabihin ng live your truth? Ibig sabihin, you have your truth, I have mine, he has his truth, she has her truth. There are many truths. Eh yun ba ang sabi ng Diyos? Ang sabi ba ng Diyos, I am a truth? Kasi kung ang sabi niya, I am a truth. There are many truths. You have your truth, I have my truth. Hindi ang sabi ng Diyos ay, hindi naman, I am a truth. I am one of those truths. Ang sabi ni Kristo, I am, T-H-E, I am the truth. Ako lang ang totoo. Ako lang ang magsasabi kung ano ang tama at mali. Hindi kayo. Yun ang sabi ni Kristo. Kaya hindi po pwedeng kahit nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, sa tingin mo tama, tama na. Sa opinion mo, okay, okay na. Kahit may nasasagasaan ka ng maraming iba. O di ba si Pura, yung ginawang rock yung ama namin, alam nyo, di ba, pinagtatanggol ko pa. Sobrang naman kako yung persona non grata. Huwag nang iganyan si Pura. Tigilan na yung persona non grata. Pero nung isang araw nakita ko yung video, nagyayabang pa. Sige, magkita raw sa korte. Wala daw mali sa ginawa niya. Sige, yung persona non grata, dagdagan nyo pa. Kulang pa. Sabi niya. Ay sabi ko, lukang talaga si Pura. Kaya, bahala na siya. Kahit madagdagan pa yung persona non grata. Ang too ay hindi dapat dinidesisyonan ng tao. Ang totoo ay napagdesisyonan ng Diyos. Sumunod na lang tayo. Bakit ayaw ng simbahan ng abortion? Bakit ayaw ng simbahan ng divorce? Bakit ayaw ng simbahan ng same-sex marriage? Ayaw lang ng pare? Ayaw lang ng mga obispo? Ayaw lang kayong maging masaya? Kasi kami, single na? Hindi ganon. Ayaw ng simbahan kasi ayaw ng Diyos. Ganon lang kasimple yon. Pag sinabi ng Diyos, yun na yun. Finally, ano sinasabi natin? Basta masaya ka, yun ang mahalaga. Ayun tayo eh. Kala natin maganda. Basta masaya ka, kahit nagkakasala ka na, kahit nagiging makamundo ka na, kahit nagkakamali ka na, hindi yun ang sabi ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na pahalagahan ang sarili. In fact, ang sabi ng Diyos sa Matthew 16:26, anong mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong mundo kung ang kapalit naman ito ay kanyang buhay? Ang sabi pa ng Panginoon, kung gusto mo sumunod sa akin, limutin mo ang iyong sarili, ang mga ukol sa iyong sarili, saka ka sumunod sa akin. Ang buhay na masaya para sa Diyos ay hindi yung ikaw lang dapat ang masaya. Ang buhay na masaya para sa Diyos ay yung ikaw ang dahilan ng kaligayahan ng iba. Yes, kahit magsakripisyo ka pa, kasi yun ang ginawa niya. Mga kapatid, maliwanag ang sinasabi sa Deuteronomy 4 verse 2. Huwag niyong dadagdagan, huwag niyong babawasan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag na nating paguluhin pa. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yun na. If God says it, that settles it. Huwag nang mag-bargain pa. Lord, pwede ko bang patawarin pero hindi ko nakikibuin? Lord, hindi na ako magbibigay. Kasi baka sindikato naman yan. Lord,
Pasensyahan mo na ako. Lahat naman ng utos mo, sinusunod ko. Wag lang yung isa, yung wag mangalun niya kasi talagang buwisit yung asawa ko. Wag na tayong mag-bargain. Pag sinabi ng Diyos, yun yun. Buti sana kung totoong propeta lang si Jesus. E di ituring natin siyang bilang propeta, wag ng Diyos. Yun, pwede nating igalang. At hindi na natin sundan. Pero Diyos siya. Whenever we declare Him as Lord and God of our life, this demands total and utmost obedience from us. Kaya nga siguro, ang sabi ni Kristo kay Pedro, matapos sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ikaw ay Diyos. Ano sabi ni Kristo? Huwag niyo na munang sasabihin sa mga tao. Bakit? Alam ni Kristo, sinasabi lang ni Pedro, pero hindi kumbinsido si Pedro. Kaya nga itatatwa pa ni Pedro si Kristo ng makatatlo. Kaya nga iiwanan pa siya ng kanyang mga disipulo. So ibig sabihin, hindi pa maliwanag sa kanila, hindi pa sila kumbinsido na Diyos nga si Kristo. Parang din tayo kung hindi tayo sumusunod kay Kristo. Kaya baka sinasabi rin ni Kristo sa atin, huwag mo muna kayang sabihin na Diyos at Panginoon ako sa buhay mo. Kasi hindi mo pa talaga sinusunod lahat ng mga utos ko. Hindi ko ramdam na Diyos ako sa buhay mo. Kaya nga baka matulad ka rin, Father Fidel, mga kapatid, mga anak ko, parang sinasabi ng Diyos, sa mga taong pagdating ng araw ay sasabihin ko, tinawag niyo kong Panginoon, Panginoon, pero hindi talaga sa buhay niyo. Kaya hindi ko kayo tatanggapin sa langit na pinaghaharian ko. Di ba sabi niya, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon sa Kanya ay maliligtas, kundi yun lamang gumagawa ng Kanyang mga salita. Iparamdam natin sa Kanya na Diyos siyang talaga. Parang yung nag-viral na nanay sa IT ng in-interview ng mga host. Kasi feeling daw niya, binabaliwala na siya ng mga anak niya. Di ba yung nagsabing, may mga sasakyan naman kayo, bakit di niyo ako mapuntahan? Dahil ba may mga pamilya na kayo? Yun ang sabi niya, di ba? Gusto kong sinabi niya ganito. Yun po ay feeling ko. Hindi ko sinasabing tama ako. Kasi pwede nga namang sabihin ng mga anak niya, Ma, mahal namin ikaw. Busy lang kami. O, di ba? Pero gusto ko yung sinabi niya, yung kasi nararamdaman ko, na para bang sinasabi niya sa mga anak niya, kahit pa sabihin yung mahal niyo ako, bakit hindi ko nararamdaman dito? Bakit hindi ko nakikita sa mga actions niyo? Parang yung isang ina na nag-confide sa akin minsan, umiiyak, sinigawan daw siya ng kanyang anak, minura pa siya. Sabi niya sa akin, Father, nasabi ko sa anak ko, tinatawag mo pa akong mama? Nanay mo pa ba ako? Ba't minumura mo ako? Ipinaparamdam ba natin sa kanila? Ang tawag natin sa kanila, ikaw, ramdam pa ba ng asawa mo, nakabiyak siya ng puso mo, nakarugtong siya ng buhay mo? Ramdam ba ng mga anak mo ang pagiging tatay, pagiging nanay mo? Ramdam ba ng kapatid mo ang malasakit mo? Ramdam ba ng mga lolo at lola natin ang hindi natin paglimot sa mga ito? Baka naman pati sila nalilito. Kasi tulad nung nag-viral kanina na sinabi ko, nalilito yung mga taong ito kasi mabait tayo sa iba, nakapaglalaan tayo ng panahon sa iba, na ililibre natin yung iba, mahaba ang pasensya natin sa ibang tao, pero hindi sa kanila. Baka nalilito na rin sila, sino ba asawa mo? Sino ba anak mo? Sino ba kapatid mo? Sino ba magulang mo? Bakit mas mabait ka sa iba kaysa yung pamilya? Pakaisipin natin yon. Tama namang may maipipintas tayo sa bawat isa. Pero sino ba ang walang kapintasan, di ba? Lahat naman meron talaga. Nevertheless, tingnan po natin yung nangyari kay Pedro. Ang dami niyang kapintasan, ang dami niyang palpak.
Nangisda siya ng ilang ulit, hindi siya nakahuli kahit isa. Sinabihan siya ni Kristo, huwag kang matutulog. Natulog siya. Ngayon sinabi niya, si Kristo ay Diyos. Sa susunod na linggo, sasabihin siya ni Jesus, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ititinatwa pa niya si Kristo. Hindi lang makaisa, kundi Ang daming palpak ni Pedro. Pero pinalitan ba siya ng mga disipulo? Una siyang namatay kay Juan. Si Juan ang sinasabing mahal na alagad ni Jesus. Pero sinabi ba ni Juan, ay, patay na si Pedro, papalitan ko na siya. Ako na ang magiging the rock, ang magiging pinuno ng simbahang tinatag ni Kristo. Marami namang kasing palpak si Pedro. Ginawa ba ni San Juan yun? Hindi. Sapagkat hindi sila ang naglagay kay Pedro, kundi si Kristo. Hindi ikaw ang naglagay ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, si Kristo. Hindi mo man magawang mahalin, pilit, irespeto mo, igalang mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na makapanindigan sa iyo. Tulungan mo kaming sumunod sa mga utos mo. Tulungan mo kaming maging mabuting tao sa kabila ng aming mga problema. Tulungan mo rin po kami sa aming mga problema. Dahil madalas ito ang nagiging dahilan para makapagsalita, makapag-isip, makagawa kami ng hindi maganda. Nevertheless, tulungan mo po kami na kahit may mga problema, ay maging mabuting tao pa rin kami. Lumutang hindi yung masama, kundi yung mabuti sa aming pagkatao. Lord, help us. Have mercy on us. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi masasayang lahat ng sakripisyo mo. Tatambalan ng Diyos ng grasya ito. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi mauwi sa wala ang lahat ng iyong mga ginawa. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At balang araw, hindi man ngayon, ipapakita ng ating Panginoon ang iyong halaga.
una para sa iyong pamilya. Makikita nila ang lahat ng iyong mga sakripisyo para sa kanila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen.